17 bagon lang ng MRT ang bumabiyahe po ngayong araw habang nagsasagawa ng safety inspection sa kanilang mga tren. Binagalan pa ang takbo ng mga tren, kaya ang resulta, mahaba na namang pila ng mga commuter na halos wala ng galawan. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi, Connie, alam mo yung dati ng araw na bangungot na araw-araw na bangungot ng mga pasahero ng MRT3, tila lalo pang lumala. Isinailalim kasi ngayong araw sa safety inspection. Actually, nagsimula ito kagabi pa, no, itong safety inspection ng mga tren. Matapos nga nilang madiskubre may nabali na axle. Itong axle, ito yung tumutuhog dun sa dalawang metal na bakal. Nasa ilalim yan ng bogie frame. Sa bogie frame, nakapatong ang mga bagon ng MRT. Dahil sa safety inspection, 17 lang na mga bagon ang mga, or train set ang makakabiyahe ngayong araw sa bilis na 20 kilometers per hour. At ang resulta, yan na nga yung nakita natin kaninang umaga, bilang halos hindi na gumagalaw sa MRT 3 Station North EDSA. Pero sabi ng mga ilang pasahero na nakausap namin, wala naman halos nagbago sa MRT, mas malala lang talaga yung pila ngayong araw. Sabi nila kung sa normal daw na araw, pag ang pasahero magagaling ng North EDSA, papunta halimbawa ng Ayala, ay mahigit 1 oras kapipila, kasama na yung biyahe. Ngayong araw daw, sa tingin nila ay aabot sila ng mahigit 2 oras. Ang DOTR, humihingi yan ng paumanhin. Ang sabi nila, mas nanaisin na raw nila na humaba ang pila at murahin daw sila kaya sa magkaroon ng aksidente sa tren na posible pang ikamatay ng mga pasahero. Kasalukuyang sinicheck lahat ng axle ng mga tren ng MRT3. Hindi pa nga lang nila masabi sa ngayon kung ano yung santi ng pagkabali ng axle. Pero posible raw na bumalik sa normal ang operasyon mamayang hapon at i-anunsyo raw nila ito. Yun ang hihintayin natin kung matapos na nga yung kanilang safety inspection hanggang late this afternoon. Talagay ng walang galawan na silang ito, 3 tren lang ang hindi nasama, ang hindi operational per cycle. 20 tren ang operational on a normal basis dahil limitado raw ang power supply. Sa Nobyembre pa raw inaasahang maayos ang power capacity ng MRT3. Samantala hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagagamit ang mga bagong bagon dahil hindi pa raw tapos ang safety checks at installation ng mga ito. Nagdagdag naman ang mga bus ng LTFRB na hihinto lang sa mga istasyon ng MRT pero mahaba pa rin ang pila. Maliban sa mga dagdag na bus, ay meron ding mga libreng sakay ang MMDA at ang DOTR. Kung noong December 2016, ang monthly average ng pasahero ay 9.8 million, tumaas daw ito sa 12.4 passengers noong April 27. Connie, Rafi? Yes, Maki, matanong lang natin kasi nabanggit nga from 40 minutes na regular na biyahe noon, nagiging 1 oras na ngayon, At with this na napakadaming sumasakay na naiipon, ano yung mga hinanakit ng ating mga mananakay? May mga nalilate ba? Ano bang effect nito sa kanilang mga trabaho? Alam mo, yung iba talagang may nalilate, pero dun sa mga nakakausap namin, talagang naano na sila, natansya na nila kung gaano kahaba at kung anong oras sila dapat nagsisimulang pumila. Tapos kung halimbawa, ang inaasahan natin yung mga maraming galit at sabihin na natin nagmumura sa galit dahil nga sa ganitong sitwasyon at sa sobrang frustration, kalmado pa rin yung pila. Yung mga pasahero, bagamat sabihin na, talagang hindi gumagalaw yung pila Talagang tatayo ka doon for like 5 minutes bago gagalaw yung pila. Kalmado silang naghihintay at nagte-text, nakikinig na lang ng music. Alam mo yung kasabihan, kaso nga lang in English, yung resigned to this situation. Yes. Yung wala ka naman kasing magagawa kahit na magmura ka. Parang ganun yung mood kanina. Talagang tahimik naman at mahaba pa rin yung pasensya ng mga pasahero dun sa napakahabang pila na yon, Connie. Ang bait talaga ng mga Pilipino sa totoo lang, Maki, Sa totoo lang. Ay, nako. Pero itong nangyaring ito, meron na ba tayong balita? I'm sure kasi sabi mo nga kanina, meron tayong announcement mamaya as to hanggang kailan magtitiis ito. Pero may balita ba tayo, Maki? Yung mga ini-inspection ba? Meron bang nakitaan din na mga defect?
So far, at huli natin kasing nakausap yung pamunuan ng MRT was 9 o'clock in the morning. Yung sinimulan nilang inspeksyonin mula kagabi, at least simula kagabi, wala pa naman daw silang nakikitang iba pang bali. Pero from that point hanggang mamayang hapon, siyempre hindi pa natin alam sa ngayon kung ano yung resulta ng inspection na yon. At hindi lang naman yan sa axle na nabali, marami iba pang problema, yung riles, napudpud na, Maki, di ba? Yung mga libreng sakay na ipinoprovide sa ating mga pasahero, kamusta? Nakakatulong ba to o hindi rin? Ang mahirap i-assess ngayon, pero meron namang, may mga dumating naman. Kanina na nakita namin na nakatulong din dun sa mga pasaherong inabutan at a certain point na dumating yung may libreng sakay. Pero maliban dun sa libreng sakay, meron din kasing mga talagang booth na idinagdag na bumabiyahe talaga ng EDSA. Pero yung mga booth na yon, and that is also an option hanggang mamayang hapon na rush hour, ito hihinto lamang sa mga MRT stops. Maliban dun sa libreng sakay, itong mga dagdag na booth na to ay may bayad naman. Pero yung bayad na yan, and I would like to tell the passenger siguro na maggagamitin tong option at mamayang hapon, yung bayad nila ay kung ano lang yung ibinabayad nila sa MRT. Ayun. Kasi kaya ako natanong lang, clarify ko lang yung tanong ko kanina, Maki, kung nakatulong ba yung mga libreng sakay. Kasi napansin din natin na sobrang traffic, di ba? Parang, kumbaga yung dinagdag nilang bus siguro, di ba? At yung iba pang mga libreng sakay ay nakadagdag din. Oo, dun sa traffic. Kaya ang aking iniisip ko lang naman ito, kung sobrang traffic, nagdagdag tayo, baka hindi rin naman malaki masyado yung naitulong dahil ganun din ang kakalabasan, late din at hindi rin nakakabalik ng mas madalas yung mga libreng sakay. Pero, totoo yan, Connie. Mukhang nagkaroon ng ganung epekto sa lagay ng trapiko sa EDSA, pati na sa mga side streets. Dahil maliban nga dun sa libreng sakay, hindi naman ganun kadami yun, may dinagdag na sa bilang siguro ng MMDA dahil nilift ang coding ng mga buses para ngayong araw for the buses flying EDSA. So sabihin mo na ang dagdag daw dyan, on a normal day, 3,000 ang bus sa EDSA. So ngayon, dahil nagdagdag, dahil nga wala pating coding, nilift yung coding para mas maraming bus, around 400 to 600 buses yung nadagdag. So talagang magkakaroon ng sikip. So tinanong natin yan kanina sa DOTR. Ang tanong nga bakit pa kayo magdadagdag ng booth? Ibig sabihin niya, dadagdag ang volume, that sisikip ang traffic. Pero ang sinabi kanina ng DOTR ni Undersecretary Cesar Chavez, ang sabi niya, they have to give an option to the passengers. So itong bus, may ganito ngang epekto, pero they have to give that option to passengers na meron pa silang ibang masasakyan maliban sa MRT. Buti na lang, mabait talaga ang Pinoy, likas na mabait. Okay, maraming salamat, Maki Pulido, sa iyong update na yan sa amin.